Danilo Bolos po, isang farmer leader po mula sa Nueva Ecija. Kami po nagpapasalamat at sa ganitong pagkakataon, nabibigyang halaga yung amin pong kinabubuhay. Subalit ngayon po, sadyang malungkot po yung inaabot namin. Konti na lang po yung kinikita, nalulugi po. Kaya sa ganitong pagkakataon kahit ganito po yung aming nararamdaman, nakita ko naman po yung inyong pagpupunyag upang iangat ang aming buhay. Sana po, sa mga susunod at darating na panahon at ang aming pagsasaka, mayangat naman po ng konti. Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po ng binhe, nung pong fertilizer. Yan pong mga farm mechanization, andyan po. Subalit nagtataka po kami. Bilyon-bilyon ng ginagastos ng pamahalaan. Subalit, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat, nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, andun po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin, imbis na madagdagan siya, nadudukot po talaga. Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak? Bagamat kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw, hindi naman po sapat yung aming kinikita. Sana po, sa pamamagitan ng hearing po na ito, mawakasan po sana ang aming paghihirap. Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin, hindi po madaan ng kalabaw man na babalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin bilyon-bilyon sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. Subalit ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kaming pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po na yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pool po yan, talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin, sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung tulad nabanggit po kanina ni Speaker, na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Nangyayari po para kaming pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pestisidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan itong mga lending conduits na ating mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun kahigpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga
kasapian po nitong chamber po na ito, sa inyo po mga mambabatas, nasa inyo po ang aming buhay. Kapag ka isa hanggang 2 taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po, lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo, Mr. Speaker, sana po, sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po. Mr. Chair, may I? Yes, please, Honorable Speaker. Poggi. Unang-una po ay humingi kami ng paumanin. Sa kagustuhan lamang po ng ating gobyerno na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nangangahulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin farmers, hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang ang inyo pong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandiyan pa rin po kayo nagtsatsaga at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawigan, tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Sir Danilo, makakaasa po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Poggi. Kami po ay sa kasalukuyan ay kaisa ng Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203 na ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang konsiderasyon po natin dito ay atin po maprotektahan ang lahat po ng rice farmers para may laban po tayo. So makakasa po kayo, Sir Danilo. Siguro po mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Inaasahan po namin, ito ay priority po ni Speaker Poggi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. House Bill number 1 po ay ang pag-amyenda po sa Rice Tarification Law. Maraming salamat po, Sir Danny. Mr. Chair. Yes. The Honorable Tina Pancho. Opo. Briefly, ma'am, Opo, we will opo. open the floor for questioning. Yes, opo. Itatanong ko lang po kay Mr. Danilo Bolos. Kasi meron po tayo ngayong Executive Order number 93. Ito po ba ay nakatulong po sa inyo? Kasi mula pa po ito nung September 1 at October 6 na po ngayon, halos isang buwan na po. Meron po bang naitulong ito pong Executive Order natin to sa ating po mga magsasaka? Salamat po. Madam Chair, hindi ko po alam kasi yung executive order na yun kung ano po yun nilalaman. Ano po ito? Suspension po ng importation po. Sa ngayon po, hindi po namin naramdaman pa. Dahil siguro po, dala nga po ng mga kalamidad, yung pag-ulan-ulan. So, nahihila po talaga, pagkaramdam naman po namin bilang magsasaka, sa panahon po ng mga kalamidad na ganito, nahihila po talaga pababa ang presyo ng palay. Dahil po yung mga storm damage po. Ganun po. Pero yung pong pagtaas, hindi po namin ganong naramdaman. Nung nag-araw-araw po ng konti, mga 2-3 araw, mula po sa 10 piso kada kilo, naging 11-12 po siya. Dala po talaga ng panahon, pagka ganito pong panahon ng tag-ulan. Sa ganun po nahihila presyo. Thank you po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Yes.